good morning. Kamusta po ang bawat isa po sa atin? Ang dalangin ko po kayo po ay nasa mabuti at maayos na kalagayan. This morning po ang atin pong topic ay alam na po ng marami, lalo na po sa mga mananampalataya. Subalit ang topic na ito ay kailangan pong muling ulitin sapagkat marami pa po ang hindi po nakakaalam. Marami pa po ang nangangailangan ng atin pong aralin this morning. Ito pong topic na ito ay para po sa mga hindi pa po nakakilala sa Panginoon, sa mga naghahanap po ng kasiguruhan, katiyakan, na pag sila'y namatay, saan nga po ba dapat papunta ang kaluluwa? Ito pong topic na ito ay para po sa mga tao na wala pa pong relasyon sa Diyos. Ang topic na ito ay para po sa mga naliligaw ang landas na kailangan po makabalik sa Panginoon. Ang topic na ito ay napakahalaga din po sa atin bilang mga mananampalataya sapagkat kung hindi po dahil sa araling ito, marahil po tayo ay sabihin na po natin ay wala pa rin pong katiyakan, kasiguruhan sa ating buhay na ito. So this morning, ang ating pong topic, ang pag-uusapan po natin ay 5 katotohanan tungo sa kaligtasan. 5 katotohanan tungo sa kaligtasan. Ang kaligtasan pong aking binabanggit ay kaligtasan po ng ating kaluluwa. Pasaan niya po ba ang tao pagkatapos po ng kanyang kamatayan? Pwede po bang matiyak ang langit? O ikaw ngayon na nanonood, tiyak mo ba ang langit pag namatay ka? So ano po ba ang paraan? At atin po yung aalamin sa banal na kasulatan. So ito po ang sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse number 4. 1 Timothy chapter 2 verse number 4. Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Doon sa verse 13, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Ano yung good and acceptable in the sight of God our Savior? That all men will be saved and come to the knowledge of the truth. Sa Tagalog po, ang sabi po doon ay na siyang may ibig na ang lahat ng tao ay maligtas at magkaalam ng katotohanan. Ibig ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas at malaman ang mga katotohanan. Kaya ngayong umaga, nais kong ibahagi sa inyo ang 5 katotohanan na nais ng Diyos na ating malaman tungo sa ating kaligtasan. So sana po ito po ay ating matandaan at ating pong pakinggan ng mabuti. So unang bagay na nais ko pong ibahagi na katotohanan. Ito po ay nakasulat sa aklat ng Biblia, sa aklat po ng Roma, Kapitulo 3, talatang 23. Romans chapter 3 verse 23. Ang sabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang lahat po ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So unang katotohanan ay nais ko pong makita natin ang kasalanan. Ang lahat ng tao ay makasalanan. At wala pong exempted sa tinatawag na kasalanan. Sabi po ng Romans 5:12, kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan. Ang tinutukoy po dito ay si Adan. At dahil po dito, ang kasalanan ay napunta po sa lahat ng tao. At ang lahat ng tao ay mamamatay dahil po ng kasalanan. Ngunit, atin pong i-focus ang ating tuon doon sa salitang kasalanan. Sabi ng Bible, lahat ay nagkasala. Walang exempted. Kahit nga po bata na ipapanganak pa lamang ay meron na pong taglay na kasalanan. Sabi ng Bible sa Psalms 51 verse 5, sabi ng sumulat na siya po ay inanyuan ng kanyang nanay doon sa loob ng kanyang tiyan at ipinaglihi sa kasalanan. Ano po? Siya ay inanyuan at ipinaglihi sa kasalanan, sabi ng Bible. So wala pong exempted sa kasalanan lahat, kaya po all have sinned. Lahat tayo makasalanan. Kahit anong klaseng tao, may taglay na kasalanan. So yun po yung unang katotohanan na nais ko po natin pong malaman. So pangalawa po, ang pangalawang katotohanan ay mabasa po natin sa aklat po ng Roma, chapter 6, verse number 23, Romans 6:23. Sabi doon, for the wages of sin is death. Ano po? So, sa Tagalog, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, meron pong kabayaran ang kasalanan at ito po ay ang kamatayan. So, unang bagay, katotohanan, kasalanan. Lahat ng tayo nagkasala.
Pangalawa po ay kamatayan. At dahil sa kasalanan, ang lahat ng tao ay mamamatay. So kamatayan po ang kabayaran ng kasalanan. Ang kamatayan po ay walang pinipili. Bata, matanda, anuman ang kulay, anuman ang lahi, anuman ang lingwahe, saan ka man nanggaling, mahirap, mayaman, may matalino, walang alam, lahat ng tao dahil sa kasalanan ay magkakaroon ng kamatayan sapagkat ito po ang kabayaran. Ang kamatayan po sa Biblia ay may dalawang klase. Physical na kamatayan. Sabi ng Bible, ang tao pag namatay, kung saan po siya kinuha, doon po siya babalik at babalik po siya sa alabok sapagkat doon po kinuha ang tao. Ito po ay tinatawag na physical death. Physical death, ang tao po ay mamatay physically. Then pangalawang klase ng kamatayan is spiritual death. Ito po yung pagkahiwalay ng tao sa Diyos dahil po ng kasalanan. Isaiah 59 verse number 2. Sabi doon, tayo po ay pinaghiwalay ng ating kasamaan at ang ating kasalanan mula sa Diyos. So maliwanag po sa Bible, meron pong tinatawag na physical death at spiritual death. Pagkahiwalay ng Diyos at ng tao ang spiritual death. Ang spiritual death ay naranasan po ng lahat, lalo na po sa mga wala pa po sa Panginoon. So, yun po ang pangalawa. At alam niyo po, ang pangatlo po ay kahatulan. Una, kasalanan. Pangalawa, kamatayan. Pangatlo po ay kahatulan. Sabi ng Bible, dahil po ang tao ay nagkasala sa Diyos, ay meron pong tinatawag na kahatulan. Sa Hebrews chapter 9 verse 27, sabi ng Biblia, as it is appointed unto man once to die, then after this is the judgment. So, hahatulan po ang tao pagkatapos po ng kamatayan. Merong kahatulan. At saan po ang kanyang hatol? Doon po sa nagliliyab na apoy ng impyerno. So ito po ang kahatulan ng Diyos. Sa Revelation 21 verse 8, at akin pong babasahin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Revelation 21 verse number 8, nakakatakot po ang kahatulan ito. But the fearful, the unbelieving, and the abominable, the murderers, the whoremongers, and the sorcerers, and the idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. May ikalawang klase ng kamatayan. Yun po ay sa apoy ng impyerno. Minamahal kapatid, kaibigan, nais ko pong sabihin na ang buhay ay hindi natatapos sa kamatayan lang. Meron pong kahatulan. Kaya kung ikaw ngayong oras na ito nakikinig at nanonood, ikaw ay hatulan ng Diyos pagkatapos ng kamatayan dahilan ng iyong kasalanan. At ito po ay nais niya na malaman po natin. At ito po ay katotohanan sapagkat ito po ay nakasaad sa banal na kasulatan. So pang-apat po, meron po tayo tinatawag na kaligtasan. Dahil ayaw po ng Diyos na ang tayo mapahamak, siya po ay nagpadala ng isang sugo. Sa Luke chapter 19 verse number 10, sabi ng Bible, For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. And the Son of Man ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Siya po ay nanaog sa lupa upang tubusin, hanapin at iligtas ang mga nawala. So John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus, that whosoever believes in Him will not perish, but have an everlasting life. Sa Tagalog po, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang buhay ng kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. May kaligtasan, kapatid, kaibigan, minamahal. Oo, tayo ay makasalanan. Yes, merong kabayaran at yun po ay kamatayan. Subalit, labis-labis ang pagmamahal ng Diyos sa atin. For God so loved the world. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos na kung saan pinatunayan po niya ang kanyang pagmamahal. Ito po ay binigay po niya ang kanyang bugtong kaisa-isa na anak. At yun ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Sabi nga po ng Bible, Jeremiah 31 verse 3, I have loved you with an everlasting love. Sabi ng Diyos. At kahit po, doon po sa New Testament, sabi ng Panginoong Kristo, doon po sa Romans 5:8, But God commanded His love toward us. While we were yet sinners, Christ died for us. Namatay ang Panginoong Kristo dahil po sa pag-ibig niya po sa atin. Sabi ng Bible, Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Sobrang mahal tayo ng Panginoon Kristo. Ang kaligtasan ay nasa Panginoon.
Ano po ang dapat nating gawin para po tayo po ay maligtas? Ang sabi ng Bible, manampalataya ka sa Panginoon. John 6:47, katotohanan, ang sinumang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Kapatid, manampalataya ka sa Panginoon sa Kristo. Minahal at inibig ka niya. Siya ay napako sa krus, naghirap, nagdusa. Tiniis niya po ang lahat. Nabuhos ang kanyang walang salang dugo para hugasan ang ating mga pagkakasala. Gaano man karumi at katindi ang ating kasalanan, kayang hugasan ng banal na dugo ng ating Panginoon. Kaya nga po sabi ng Bible, Ephesians 1:7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of our sins. So ang forgiveness of our sins is through His blood. Walang ibang paraan. At alam niyo po, ang Panginoon sa Kristo lang ang tanging makapagpatawad ng ating kasalanan. Sa Acts chapter 10 verse 43, binanggit po yan ng mga apostol. Sabi niya, siya ang pinatutuhanan ng lahat ng mga propeta ng bawat sumampalataya sa kanyang pangalan ay magkakamit ng kapatawaran ng kasalanan. Ang bawat sumampalataya sa kanyang pangalan. Magtiwala ka sa Panginoon sa Kristo. Hindi kayang patawarin ng tao ang kasalanan ng tao. Makasalanan niya po ang tao eh. Kaya huwag nating ilapit sa tao ang ating kasalanan. Ilapit natin sa Panginoon sa Kristo. Ihingi ng tawad. Sabi ng Bible, 1 John 1:9, ang Diyos ay tapat. He is faithful. He is just. And He will forgive us of all of our unrighteousness. Patawarin tayo ng Diyos na tapat sa lahat ng ating mga pagkakasala kung i-confess natin ang ating kasalanan sa Kanya. Maniwala ka, kaya kang patawarin ng Panginoon. Sa Panginoon sa Kristo ay mayroong kaligtasan at yun po'y katotohanan. Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao para sa ating kaligtasan at yun ay walang iba kundi ang pangalan lamang ng Panginoon sa Kristo. Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ano po? Romans 10 verse 9 and verse 10. Kung sasampalataya ka sa Panginoon sa Kristo na siya binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay, maliligtas ka. So mga kapatid, ang kaligtasan ay sa Panginoon lamang, walang ibang paraan ng kaligtasan kundi sa Jesus lang. Aminin mo sa Kanya ang iyong kasalanan. Pangalawa, pagsisihan. Pangatlo po, buksan ang puso at tanggapin si Jesus at kilalanin siya bilang iyong Panginoon, personal na Panginoon at tagapagligtas. At ikaw po ay maliligtas. So, yun po ay pang-apat na katotohanan. Una, tayo ay makasalanan, so ang kasalanan ay unang katotohanan. Pangalawa, meron pong kamatayan. At ang kamatayan ay dalawang bagay, physical death and spiritual death. Pangatlo, meron pong kahatulan. Ang kahatulan po ay sa apoy ng impyerno. Nagliliyab na apoy ng impyerno, kapayagan ng galit ng Diyos sa tao. Subalit mahal ng Diyos ang tao, inibig niya ang tao. Kaya po merong kaligtasan. Kaya po sa oras na ito, kung hindi ka pa tumanggap sa Panginoon, tanggapin mo si Jesus. Ito ang panahon para sa iyo. Hindi aksidente na napanood mo ang video ito. Mahal ka ng Diyos, kaya nais po niya na ikaw ay maligtas. Panglimang katotohanan na nais pong ibahagi. Merong katiyakan. At ano po ang katiyakan? Ang sabi ng Bible, John 1:12, datapwat ang lahat ng sa kanya tumanggap ay pinagkalooban niya ng karapatan upang sila ay maging anak ng Diyos. Ang katiyakan po, pag tinanggap mo si Jesus sa oras na ito, ikaw ay magiging anak ng Diyos. Wow! Amazing po yun. Hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Pero ang magkakaroon po ng karapatan ay yung po mga sumampalataya sa Panginoon sa Kristo. Tiyak po yan sapagkat sinabi po yan ng banal na kasulatan. Sabi nga po sa Bible, doon po sa 1 John 5:11 and 12. Sabi doon, and this is the record that God hath given us eternal life. And this life is in His Son. Sabi doon sa Tagalog, ang kinaroroonan ng anak ng Diyos ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. So kung meron ka ng anak ng Diyos, tinanggap mo si Jesus, meron kang buhay na walang hanggan. At ang Diyos ay walang hanggan, alam natin po yan. So kung ikaw ay anak ng Diyos, magiging anak ka ng Diyos, ikaw ay magkakaroon din ng walang hanggan. Kapatid, ang sabi ng Biblia, John 14 verse number 6, sinabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. Ang katiyakan ng isang tao na sumampalataya sa Panginoon, katiyakan sa langit na bayan. Kaya ikaw sa oras na ito, sumampalataya ka. Sa Jesus lang ang tanging daan tungo sa kalangitan at walang ibang daan. Hindi po relihiyon, hindi po mabuting gawa, hindi po ang pagiging mabuting tao,
ang paraan. Tanging paraan sa Jesus lang tungo sa kaligtasan. Kaya this morning, sana po tanggapin at kilalanin mo ang Panginoon para ikaw po ay magtamo ng kaligtasan. Ibig ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas at magkaalam ng katotohanan. Unang katotohanan, kasalanan. Pangalawa, kabayaran. At ang kabayaran ay kamatayan. Pangatlo, kahatulan. Merong kahatulan. At pang-apat, merong kaligtasan sa Panginoon. Panglima, katiyakan. Kapatid, tiyak ang kaligtasan pag si Jesus ay iyong sinampalatayan. Maraming salamat po. God bless po sa bawat isa. We are His portion, He is our prize, drawn to redemption by grace with His eyes. Grace is an ocean, we're all sinking.